Noong dekada 80, sa isang liblib na bayan sa Visayas, may isang guro sa sekundarya na nagangalang Ginoong Alonzo. Isa siyang batikang manlalaro ng sipatakraw noong kanyang kabataan. Kaya't nang inimbitahan siyang maging coach ng mga estudyanteng sasabak sa larong pampuok, hindi siya nagdalawang isip. Kasama niya ang 6 na estudyante, mga pinakamasasahol sa takraw sa kanilang paaralan. Sila'y sabik at punong-puno ng pangarap na makakuha ng karangalan para sa kanilang bayan. Sakay ng lumang bus ng eskwelahan, sinamahan sila ng 3 guro at ilang mga estudyanteng taga-suporta. Paglampas nila sa isang masukal na bahagi ng daan, biglang umusok ang makina ng bus. Kumalabog ang makina at unti-unting bumagal ang sasakyan hanggang sa tuluyang huminto. "Patay!" sigaw ng driver. Bumaba siya upang tignan ang problema. "Mukhang matatagalan tayo rito." Palubog na ang araw at sa paligid nila, walang ibang makikita kundi kakahuyan. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na unti-unting tinatakpan ng makakapal na ulap. May lumang karatula malapit sa kalsada. Maligayang pagdating sa barangay Silay. Hindi ito pamilyar kay Ginoong Alonzo. "Nakapunta na ba kayo rito?" tanong niya sa driver. "Kung ako sa inyo, huwag na kayong bumaba," sagot ng driver habang muling sinusuri ang makina. "May sabi-sabi tungkol sa lugar na to." "Anong sabi-sabi?" tanong ni Ginoong Alonzo. May halong inis. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong pamahiin. Dati raw, may mga biglang nawawala rito. May mga bangkay na natagpuan. Wala nang lamang loob. Parang kinain ng hayop. Pero parang hindi lang hayop ang may gawa. Tumingin si Alonzo sa kanyang mga estudyante. Kita niya ang kaba sa kanilang mukha. "Huwag kayong magpadala sa mga kwento. Siguro may mga tao sa barangay na pwedeng hingan ng tulong. Dahil wala namang ibang pagpipilian, napagpasyahan nilang maglakad papasok sa barangay. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Wala ni isang alingaw-ngaw ng kuliglig o huni ng ibon. Nakarating sila sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. May ilaw sa loob kaya kumatok si Ginoong Alonzo. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang matandang babae. Nakasuot ng kupas na saya at may matalim na tingin. "Kayo ba'y napadaan lang?" malamig niyang tanong. "Nasiraan po kami ng sasakyan," sagot ni Ginoong Alonzo. "Baka po may telepono kayo?" "Wala kaming telepono rito, iho," sagot ng matanda. "Pero kung gusto niyo, maaari kayong magpahinga muna sa aming bulwagan. Malamig ang gabi." Wala silang ibang pagpipilian kaya't pumasok sila. Sa loob, may ilang nakatatandang lalaki at babae na tahimik na nakaupo. Walang bata, walang kabataan. Habang sila'y pinagluluto ng pagkain, napansin ni Ginoong Alonzo ang isang malaking kulambo sa dulo ng bahagi ng bahay. Sa ilalim nito, may mga natutulog. Pero hindi ordinaryo ang kanilang hitsura. Kaputla ang balat at halatang butot balat ang katawan. Ang ilan sa kanila'y gumagalaw kahit nakapikit, na parang may kinakain kung anong bagay. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Ginoong Alonzo. Parang gusto niyang yakagin ang lahat palabas. Ngunit nang lumingon siya, nawala ng ilan sa kanyang mga estudyante. "Nasaan sina Leo at Danilo?" bulong niya sa isang kasamang guro. "Hindi ko alam. Kanila lang andito sila." Lumamig ang kanyang sikmura. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Tumingin siya sa mga matatandang nakaupo. Ngayon, nakangiti na sila. Mahahaba ang kanilang mga ipin. Nang marinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa likuran ng bahay, doon na nila naintindihan
Wala nang atrasan ito. Tumakbo kayo! Sigaw ni Ginoong Alonzo. Nang magtakbuhan sila palabas, doon nila nakita sa liwanag ng buwan, sa itim na bubong, may mga nilalang na nakadapang parang mga paniki. Matatalas ang mga kuko, mapula ang mata, may mahahabang dila na parang ahas. Dinidilaan ang dugong tumutulo sa kanilang bibig. At hawak nila si Leo at Danilo. Wala nang buhay. Takbo! Takbo! Hindi na nila inisip kung saan papunta, basta makalayo. Nang makarating sila sa bus, bumalik ang driver, nangangatog at halos hindi na makapagsalita. Umalis na tayo! Umalis na tayo! Hindi na inisip kung paano sila nakaligtas. Ang mahalaga, nakalayo sila. Pagbalik nila sa kanilang bayan, walang naniwala sa kanilang kwento. Ang dalawang estudyante ay idiniklarang nawala at hindi na natagpuan kailanman. Makalipas ang maraming taon, nang bumalik si Ginoong Alonzo sa lugar kung saan nasiraan ang bus, wala siyang natagpuang barangay. Tanging isang lumang sirang karatula ang natira. At ang nakasulat dito, Barangay Selay, abandonado mula 1954.